Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, salamat po sa pagkakataong ito na muli ay alam ko po kakausapin mo yung mga anak patungkol po sa aming pong pag-aaral regarding our life and career at kung paano namin mababalanse itong mga ginagawa namin, even yung mga estudyante na naririto, Panginoon. I pray in the name of Jesus once again, makita namin yung kalooban mo sa aming pong pag-aaral na ito. We entrust to you this precious time. In Jesus' most precious name we all pray. Amen and amen. So, sino sumubaybay sa atin sa nakaraan natin series online? Actually, marami din siyang views sa YouTube. Kasi ang daming nakarelate sa subject na pinag-aralan natin about work. No? Kaya nga yung Japanese word for work is shigoto. Di ba? Kaya kung ikaw ay babae, she goes to work. Joke lang yan. Ano? Pag lalaki, he goes to work. Yan. Para maalala nyo. No? And today, we're going to talk also about something like that. Ano? Related naman siguro sa inyong ginagawa ngayon as students of some few and even do sa mga nag-work na rin sa office. Kaya kung mapapansin nyo sa screen natin, no? Ang title ng ating message is Level Up. No? Anong feeling nyo pagka nakakita kayo ng elevator? Elevator, escalator. Paakyat, di ba? Kasi ang buhay ganun eh. Dapat umaakyat tayo. No? Dito, hindi natin maiwasan yung escalator or yung elevator. Di ba? Kailangan sumakay ka doon para umakyat ka. Di ba? Kasi alam natin dapat somehow sa buhay, nagle-level up tayo. No? Sino sa inyo yung excited mag-level up? Kaya lang, katulad ngayon, halimbawa, mga students, kaway-kaway yung mga students dyan. Yan. Nakakatamad, di ba? Dahil papasok na naman, katatapos lang ng bakasyon, di ba? Nakakatamad yan eh. And then, asarap pa pastor, mag-swimming sa, mag-excursion. Eto, babalik na naman tayo sa trabaho. And yung iba, wala ng energy to do that. Ang babata pa, wala ng energy. Walang pakanayin mo yung mga energy. Yan, malakas. And imagine nyo rin yung binabanggit ko ng mga workers na nagtatrabaho kayo sa inyong mga kanya-kanyang corporate job, di ba? Na everyday gigising ka, di ba? Saan ka huhugot ng energy, saan ka huhugot ng inspiration, no? Ang hirap nun, no? Kaya sa buhay na ito, marami sa atin talaga nahihirapan pagdating sa pagharap sa ating buhay, sa ating career, at doon sa iba't ibang areas na pinagdadaanan natin, no? So, ano ang magandang motivation, Pastor? Today, basahin natin yung sinasabi ko rito sa ilang mga verses na sinasabi ko. Unang-una sa Philippians chapter 1 po tayo, verse 6. Ano po? Ang sabi dito, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ngayon, Pastor, anong kinalaman yan? Actually, this is a very spiritual message. Pero mapapansin ninyo, may mapupulot agad kayo ng maganda eh, na sinasabi sa iyo ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, ito yung sinasabi ni Lord sa iyo. Yan. Na in this buhay, sa buhay na ito, ang hirap mag-taglish, ano? We can go forward with God. Bakit? Kasi siya yung nagbigay sa atin ng trabaho, di ba? Siya yung nagbigay sa atin ng eskwelahan na pag-aaralan, di ba? In other words, siya yung nagbigay ng gagawin natin sa buhay na ito, kaya siya rin yung tutulong sa atin para matapos natin ito. Amen ba? Ibig sabihin, kung kasama mo si Lord sa karir mo, sa pag-aaral mo, matatapos yung sinimulan niya sa buhay mo. Correct? Palakpakan natin si Lord. Sabihin nga natin, say, God started it, He will finish it. O, lakasan natin, ha? Gusto ko yung with gusto.
Sabay-sabay. God started it. He will finish it. Diba? Ang galing ng verse na yan. Sabi ko sa inyo eh. Tayo minsan mahilig tayong tumigil sa buhay. Mabilis tayong mawala ng pag-asa. Mabilis tayong umatras. Pero ang sabi ng verse na yan, kung ano yung sinimulan ni Lord sa buhay mo, kaya niya tapusin. Sino yung freshman pa lang ngayon? Papasok pa lang sa college. Sino sa inyo kapapasok niyo pa lang sa kumpanya? Newbie kayo. Di ba? Sino sa inyo nag-start pa lang ng business? Kung sinimulan niya ni Lord sa buhay ninyo, tatapusin din niya yan. Sasamahan niya kayo hanggang sa magawa niyong lahat. Yung pinagagawa niya sa inyo. Palakpakan naman natin ang Lord. Kaya if we go forward in this life, lagi natin sasabihin, God started it and He will finish it. Kaya sa buhay na ito, ang mahalagang katotohanan, kahit anong hirap ng pinagdadaanan nyo ngayon, kahit hinihilan nyo na yung katawan ninyo, paakyat sa office ninyo, kahit parang zombie na kayo, higising sa umaga, papasok sa school, huwag hihinto. Sabi mo sa katabi mo, huwag hihinto. Ayan, malaman natin si Lord. No? Ang gandang motivation nun. Kasi si Lord ang nagbigay sa iyo niyan. Tatapusin niya yan. Tutulungan ka niya na maganap mo yung kalooban niya sa buhay mo. That's one truth na gusto ko i-share today. Number 2, ito, maganda, no? By the way, kanina, ang points natin, go forward with God. Kailangan God-centered yung ating motivation, no? Pagka God-centered yung ating motivation, yan ang mag-guide sa atin to success step by the step. Amen ba? Kasi alam niyo po, marami motivated lang sila ng pera. Motivated sila ng ambition. No? Motivated lang sila ng pressure. Nakikipagkompetensya sa mga kaibigan. Gustong mauna. Di ba? Pagka ganun yung motivation ninyo, kadalasan, hindi maganda yung pagdadalhan sa inyo ng buhay. Pero pagka si Lord ang inuna ninyo at sinentro ninyo sa Kanya yung buhay ninyo, doon yung may experience yung true success. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. I challenge Ate Sharon next week to share her testimony about that. Ngayon, hindi natin gagawin. Pero next week, abangan nyo ang testimony ni Sister Sharon. Palakpakan na naman natin si Lord. Okay. So, another truth na gusto ko pong i-share sa inyo is you can conquer your fear. Matatagad na yung takot ninyo. Tanungin niyo yung kausap niyo ngayon, katabi ninyo, natatakot ka ba palagi? Tignan niyo yung mukha. Natatakot ka ba sa akin? Yan. Then, aminin natin meron tayong mga fears sa buhay. Tama po ba? Pero alam niyo ba na you can either feed your fear or you can feed your desires, your dreams, with faith through prayer and the Word of God. Amen ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, sabi sa Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang ganda nun, no? Kanina, kung napansin niyo yung Philippians chapter 1 verse 6, ano yung opening sentence doon? Being confident of this. Kita ninyo, sinasabi kagad doon sa verse 9, dapat confident tayo that He who began a good work in you, diba, will complete it until that day. Malakas na motivation sa buhay yun eh. Yung si Lord mismo nagsasabi na, anak, be confident. Kasi ang dami nating fears sa buhay.
Alam niyo yung fear, nakakapanghina yan eh. Pagka marami kang kinatatakutan, yan ang nagbibigay sa iyo ng defeat. Yan ang nagbibigay sa iyo ng kawalan ng energy. Yeah, every day, if you will just wake up with faith in your heart, saying that God is with me, sabi niya, no? Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. So makikita ninyo in this verse, kasama mo si Lord, tinutulungan ka pa niya. Ang problema lang sa atin, hindi natin feed yung faith natin ng Word of God and prayer, ang pinapakain natin si fear. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gawing kaibigan si fear. Yeah. Paano kaya ako makakatapos, Pastor? Wala kaming pera. Yan, natakot ka na. Paano kaya ako makakapag-apply sa trabaho? Masasakitin ako. Paano kaya ako mapopromote, Pastor? Hindi ako maganda. Di ba? Ganyan eh. Paano kaya, Pastor, yun? Mas matangkad sila sa akin. Ang liit-liit ko lang. Cute lang ako. Di ba? Imagine yun, dami natin kinatatakutan sa buhay. Di ba? Pero kung aalisin nyo lahat yung takot na yun, mapapansin nyo, you can do all things through Christ who strengthens you. Amen ba? Kaya itong confession natin, say, naalala ko yung apo ko eh. Sabi na po, say, Papa Lo. Sabi tayo, say, I will not fear, for the Lord, my God, is with me. Ulitin natin with gusto. Sabay-sabay kayo. Tayo na lang. 1, 2, 3. I will not fear, for the Lord, my God, is with me. Amen. Palakpakan niyo naman yung sarili niyo. So, tandaan niyo yung mga confessions niyo, ha? Pabanggitin niyo yun every day. Amen? So, ano yung key truth na gusto kong matutunan ninyo? Huwag matatakot. Sabihin mo sa katabi mo, mahirap yung nagsasalitang mag-isa. Huwag matatakot. Yan. Palakpakan natin si Lord. Di ba ang sarap? Ang sarap, di ba? Actually, sa buhay na ito, pag matatakotin ka talaga, alam ko yan eh. Mahirap kayong mag-level up. Kasi lahat sasabihin mo, hindi mo kaya. Sa lagi sasabihin mo sa sarili ko, hindi ako ganito, Pastor eh. Baka hindi para sa akin ito. Maraming nasasayang na pagkakataon sa buhay kapag ikaw ay matatakotin. Amen? So, tandaan niyo yung confession natin, ha? I will not fear, for the Lord my God is with me. Okay, and finally, ito, paborito ni Pastor itong verse na ito. You have to fuel your passion. Binanggit ko kanina sa inyo, iba sa inyo, tinatamad na mag-aral. Ayoko na, Pastor. Mag-aasawa na lang ako. Yan, di ba? Ayoko na magtrabaho, Pastor. Pwede ko mag-retire ng maaga. Di ba? Sabi nga nung iba, kung pwede lang eh. No? Kaya lang, masakit yung bank account mo. Ay, sabi, hindi pwede. Di ba? Wala akong laman. So, andun yung kahit gusto natin, hindi natin maituloy, di ba, nahirapan kayo, di ba? Without the right motivation sa buhay. Kaya, every day, lalagyan nyo ng fuel yung passion ninyo. Kasi sa buhay na ito, walang mangyayari pag hindi mo lalagyan ng fuel yung passion mo. Mag-give up ka kaagad eh. Di ba? So, ano ang challenge sa atin ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 1, verse 7? For the Spirit of God gave us, sabi dito, or gave us, does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Some other translations ang sabi, for God did not give us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Ngayon, gusto ko kong gamitin itong translation na ito eh. Kasi nandirito yung hinahanap kong word. Natutunan na natin kanina yung fear dapat makonquer natin.
Pero dito ang nagpo-fuel pala para magawa mo yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, ay yung power, love, and sound mind. Saan ka kukuha ng power? Ask God to fill you with power. Siya yung magbibigay sa iyo ng energy every day. Sino dito yung pagod na? Nanghihina na kayo. Kaya umiinom kayo ng energy drink. Huwag kayo masasanay sa energy drink, Cobra, ganyan, hindi. Ang energy drink natin, mapuspus tayo ng Holy Spirit every day. Yun ang mag-fuel sa iyo para magawa mo. Yung pag-aaral mo, yung trabaho mo. Pangalawa, love. Pero this time, Paul is not talking about the love of another person. Kasi kadalasan, binibigo ka nga nung iba Sinasaktan ka pa. Di ba? Meron ba dito nasaktan dahil sa pag-ibig? Di ba? Huwag kang magre-rely sa pag-ibig ng tao. Ang tinutukoy dito, love of God. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Dapat alam mo na mahal ka ni Lord. Di ba? Pagka alam mo mahal ka ni Lord, ang lakas ng loob mo Di ba? Alam ko walang mangyayaring masama sa akin. Hindi ako mababayaan ni Lord kasi mahal niya ako. So, yun yung pangalawang fuel ninyo, no? Una, yung strength coming from the Holy Spirit. Ito yung pangatlo. Pansinin niyo yung word na ginamit. Self-discipline. Sino dito ang disiplinado? Yan. Sino dito yung nabasa ko sa Facebook na pag hindi mo ako pinainom ng kape, baka mamatay na ako. Yan. Kasi nga naman, di ba? Ang dami sa atin, gising, pero tulog. Di ba, ang dami sa atin, gising, tulog. Tandaan nyo, nasa season kayo ng buhay ninyo na dapat masipag kayo. Di ba? And sa buhay na ito, yung nagtatribe, yung mga taong may disiplina. Amen ba? May disiplina ka ba? Tanungin mo yung katabi mo. Tignan nyo yung mga napapanood nyo sa internet. Nag-exercise, ang tataba dati. Di ba? Biglang pumayat, di ba? Kasi may disiplina sila. Nagagawa nila yung day to day. Naglalaan sila ng oras doon. Ginagawa nila ito ng importansya sa kanilang buhay. Nakikita nyo, may power yung discipline. That's the reason why you go to work every day, maaga kayong pinapapasok, sa school, ganun din, para ma-develop sa inyo ang discipline. At alam nyo ba, sa amin nung araw, nung pagka-graduate kami sa elementary or high school, ang nire-regalo ng magulang, hulaan ninyo kung ano. Relo. Kasi marami hindi marunong tumingin sa relo. Tignan niyo yung katabi niyo kung may relo. Meron ba? Pag wala, bigyan ninyo. Kasi ito yung pinaka-importante sa lahat. I-manage niyo yung time ninyo. Bakit kailangan gigising ng maaga? Bakit tutupiin yung damit? Yung pinagtulugan, disiplina yon. And in this life, pagka na-develop sa iyo yung disiplina, matatapos mo yung pinagagawa sa iyo ng Lord. Amen ba? Pagpakan natin ng Panginoon. So ito naman na i-confess natin. Basahin natin, I will persevere until I receive what God has promised me. Okay? Sabay-sabay tayo, 1, 2, 3. I will persevere until I receive what God has promised me. Kita niyo? Kasi sa Biblia, sabi sa Hebrews chapter 6, verse 12, yung tumatanggap ng pangako ng Diyos, yung nag-persevere. Amen? Kaya ang key truth na dapat tandaan natin, huwag tatamarin. Sabi mo sa katabi mo, huwag tatamarin.
Bawal ang tamad. Alam niyo ba yung mga simple things na ginagawa natin every day contributes to great results. Tandaan niyo lang yun. Kahit maliliit na improvements every day, basta ginagawa niyo consistently every day, may resulta yan. Malaki ang nagagawa niyang pagbabago sa inyong buhay. Amen? So tayo manalangin. Heavenly Father, once again, thank you for all these powerful truths that we have received. We thank you that there's these motivations, or there are motivations in the Bible na nagbibigay sa amin to go on, to press on, to persevere in this life. Dahil alam mo, Panginoon, sa buhay nito, marami sa amin ang nanghihina. Marami sa amin ang ayaw ng sumulong. Gusto nang huminto. Marami sa amin, Panginoon, ang matatakutin. Ang gusto mo sa amin, Panginoon, ay maging matapang kami. At higit sa lahat, marami sa amin sa buhay na ito ay yung pong walang disiplina. Salamat, Panginoon, na tinuro mo sa amin na isa sa pinakamahalagang bagay na dapat matutunan namin sa buhay na ito ay yung pong disiplina. At kung ito'y gagawin namin, naniniwala kami, may mangyayari pong pag-level up sa aming buhay. Whether in our studies or sa aming trabaho, kikilos kang makapangyarihan sa aming buhay. Thank you, O Father. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.